So hello, what's up mga ka-J Vlog. Ayan, welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, so ngayon is tatalakayin natin kung ang Vivo Y21D ay sulit ba i-purchase ngayon 2025. So tara, check natin. So yan, for today's video, tatalakayin natin ang Vivo Y21D, kung sulit ba siyang i-purchase ngayon 2025. So shoutout sa mga nakanood ng ating unboxing, game test dito sa smartphone na to. And yun nga, since payday sale ngayon mga idol, syempre tatalakayin natin kung sulit ba ang Vivo Y21D. At pwede nyo to makuha ng sobrang mura lang sa online. And syempre ganito POV natin, no worries. Ang gamit natin ngayon is the DJI Osmo Nano na connect dito yan sa atin. And hands-free naman ang ating pagbablog dito sa ating kotse. So no worries naman yan. Nga, ang Vivo Y21D ay recently lang lumabas yan dito sa Philippines with a price tag na almost 7,000 pesos. So syempre dito sa ating view products, pag clinic nyo yung ating view products dito, makukuha nyo lang ng mura at bagsak presyo ang Vivo Y21D. So there's a possible price na pwede nyo ito makuha ng 5,800, 6,000 kasi up to 1,000 pesos off po ang ating mega voucher. So yun, when it comes sa kanyang presyo is okay naman, well balanced naman yung kanyang specs sa kanyang price. Kasi ang una dito, pinaka mina-market ni Vivo na buying factor niya sa Vivo Y21D is yung kanyang IP rating. Kasi ang IP rating nito is pareho sa mga sa mga iPhone, Samsung na meron 8 or 68 water dust resistant. Ito pong Vivo Y21D ay merong IP rating na IP68 or IP69 water and dust resistant. Biruin mo, sa halagang 6,000 pesos eh may ganyang IP rating. Napakalaking advantage yan sa mga ibang competitors niya. Ito po yung legit na pwedeng malublob sa tubig. Meron ako nakita ng mga ibang brands dyan na nilulublob sa tubig na merong IP65 or 64 water and dust resistant. Yun po ay hindi po pwede malublob sa tubig. Pwede lang po yun pwede lang yung matalsikan ng tubig. For example, umuulan, ayan, nabasa. Pwede applicable siya. Pero pag nasa-merge yan, hindi po talaga applicable yan. Yan is IP66 pababa. So yung IP67 pataas is yun yung mga pwedeng masubmerge sa water na mga smartphones. So yun, biruin mo yung water protection nito is pang flagship level na protection. Kasi usually nga sa mga ganitong presyon na smartphone, 64, 65 ang ino-offer. So yan yung isang buying factor nyo sa Vivo Y21D. Next, yung battery. Yung battery nito yung isang buying factor nyo dito. 6,500 mAh na removable battery. Napakalaki ng battery capacity ng Vivo Y21D. And hindi lang yon, maganda rin ang charging rate natin. Meron nila dito sa device na to. Biruin mo charging rate na ito isa sa 44 watts. So yung 6,500 is madali lang yan mo full charge compare din sa mga ibang brands na tinetero nila sa 6. I know sa mga budget meal ganun ang in-offer is 18 watts. Mabagal yan, at least 33 watts talaga dapat. Pero dito sa Vivo Y21D, mas level up yung in-offer nilang charging rate. So maganda na nga battery capacity niya, maganda pa ang kanyang charging rate or mabilis pa siyang mag-charge. Next, yung design. So sa mga consumers na naghahanap ng smartphone na aesthetic yung design, ito maganda rin i-offer. Kasi meron tayong mga consumers na main buying factor nila sa smartphone is design and aesthetic. Ang ganda ng design nito Vivo Y21D, especially yung nakuha nating color, itong violet or yung kanilang lavender color. Very eye-catching din naman, very premium looking. Hindi nyo akalain na 6,000 pesos lang itong smartphone na to. Yun yung isang maganda feature dito. And syempre, the Vivo Y21D is dual steer speakers pa siya at beyond 100% pa ang kanyang volume. So ito is all goods mga ka-J Vlog. Kaya kumbaga pag naglalaro kayo dito or nakikinig ng music, may enjoy nyo dito sa Vivo Y21D dahil meron tong immersive sound. When it comes sa kanyang chipset, for its price, I know it's 50-50 or skeptical ang mga ibang consumers natin. Kasi ang ang chipset nito is the Unisoc 7225. So mas better pa ang chipset ng mga lower smartphone like yung mga budget smartphone na meron 7250. So na-try ko naman din for gaming ang Vivo Y21D. To be honest, hindi ko siya mare-recommend sa mga gamers kasi yung chipset niya medyo mababa for its price at hindi talaga kayo makaka-handle ng mga heavy games dito. WoA dito tumatalon. Super hindi playable ang WoA dito sa Vivo Y21D. Genshin,
medyo 50-50 rin tayo sa Genshin dahil nag-frame drop din siya even sa lowest settings. Makakalaro kayo dito ng mga games like MOBA games. Yeah, pwede naman dito or na-handle naman ng Vivo Y21D pag mga MOBA games. Yun. For day-to-day tasks, casual things, Vivo Y21D ay okay naman or ma-handle naman yan ng Vivo Y21D. Ulitin ko, I will not recommend this for gamers kasi meron din mga 6K na smartphones out there dyan na maganda for gaming. Take for example, the Povo 7, Nubia Neo 3, yung mga ganyan, di ba? So again, the Vivo Y21D, meron po to specific target consumers. Hindi niya po tina-target yung mga gamers out there dahil yung kanyang chipset is low powered siya kumbaga. Pero again, tulad nga sinabi ko kasi sa inyo kanina, parang balance or binalance si Vivo yung specifications dito sa Vivo Y21D. Siguro para ma-achieve din yung mga ibang specs na makikita natin sa flagship, tulad na lang nung kanyang napakalupet na IP rating. So sobrang rare lang tayo makita ng smartphone na 6,000 pesos na merong IP68 or 69 water and dust resistant. So gumawa rin ako ng video nito sa TikTok and sa Facebook Reels na sinubmerge ko to sa water kasi I know na meron po itong protection na pwede masubmerge sa tubig. Kasi yun nga, kailangan din tayo maging mapanuri sa mga protection ng smartphones natin. Wag lang tayo basta-basta maniniwala kumbaga sa mga marketing get up ng mga brands na kahit na mababa ang protection or hindi pasok doon sa standard ng IP rating or ng ingress protection, nilulublog nila sa tubig dahil yun ay makaka-mislead ng mga consumers. So yun mga ka-J-Vlog, kung naghanap kayo ng affordable smartphone na pangmatagalan din naman dahil the Fantouch OS is okay yan na OS for me, very user friendly, napakakonti ng bloatwares niyan, or kumbaga comparing sa Xiaomi, mas better ang operating system for me ng Fantouch OS ng Vivo. Very user friendly at napakaganda rin ng camera ng Vivo Y21D. Kung interested kayo dito sa smartphone na to, again, yung view products, i-click nyo na itong view products natin dahil up to 1,000 pesos off ang pwede nyo makuha na